Ana's point of view. Nagising ako sa loob ng isang puting kwarto at nakahiga habang may benda ang aking kaliwang braso. Sa pintuan ng kwarto ay naroon sina Dwayne at Ninong na seryosong nag-uusap sa mahinang boses. Kahit mahina ang boses nila, ay hindi ko gaanong naririnig at naiintindihan ang usapan nila. Ay nahihinuha ako na tila may pinagtatalunan sila kung ang pagbabasehan ko yung kanilang face expression, lalong-lalo na si Dwayne. Tumikhim ako ng mahina para kuhanin ang kanilang pansin. Sabay silang napalingon sa akin at parehong napalapit nang makita nilang gising na ako. Ana, mabuti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalala ang boses na magkakasunod na tanong ni Dwayne. Anong nangyari? Bakit nandito ako sa ospital at may benda ang aking kaliwang braso? Agad kong tanong na biglang naguluhan. Nagkatingin na ng dalawang lalaki sa harapan ko at parehong kumunot ang kanilang noo. Kami ang dapat magtanong sa iyo kung anong nangyari sa resto na pinuntahan mo. Ani Ninong na hindi pa rin nawawala ang pagkunot ng noo. Ano bang ginagawa mo roon sa oras ng iyong trabaho? At alam mo ba kung hindi ka nakita ni Dwayne, nasasaksakin ka ng mga lalaking yun ay siguradong hindi ka sa hospital bed nakahiga, kundi sa morgue na. Mabuti na lamang at naisipan ni Dwayne na pumasok sa resto na yun. Kaya niya nakita ang balak gawin sa'yo ng mga taong yun at naagapan ka niya. Yun nga lang ay nasugatan ka pa rin sa braso. Pero pasalamat ka at daplis lamang ang nangyari. Paninermon sa akin ni Ninong. Saka ko lang naalala ang nangyari sa loob ng bar. Naikuyom ko ang aking mga kamao nang maalala ko ang ginawa sa akin ni Evan at ng kasabwat niyang bagong girlfriend. Sa ginawa nilang ito, ay wala na akong balak pang bumalik na bodyguard niya. Bahala na siya sa buhay niya. Ano ba kasi ang nangyari, Ana? Usisa ni Dwayne. Kinuha ko ang aking kamao na mahigpit na nakakuyom at binuksan. Tell us what happened. Udyok nito. Ang magaling na Eva na yun. Isinama niya ako sa resto bar para makipagkita sa bago niyang girlfriend. Tapos pinalagyan pala ng babaeng yun sa waiter ng pampatulog ang juice na ininom ko para makaalis sila nang hindi ako kasama. Nagtatagis ang mga ngipin ko habang kinukwento ko sa kanila ang nangyari. Ulang hiya ang Eva na yun. Sumusobra na siya. Hindi ba niya naisip na posibleng malagay ang buhay mo sa panganib dahil sa kagagawan niya? Nagpipigil ng galit na wika ni Dwayne. Hayaan na lang natin siya. Kung talagang ayaw niya ako maging bodyguard, ay hindi ko na pagpipilitan ng aking sarili. Hindi ko na naituloy ang mga sasabihin ko dahil may biglang kumatok sa pintuan. Pagkatapos ay binuksan niyon nang walang iba kundi si Senator Arman Villamor na ama ni Evan. Madilim ang mukha nito at mukhang galit. I'm very disappointed with you, Ana. Kaya ipinagpilitan ko na ikaw ang maging bodyguard ng anak ko dahil akala ko'y iba ka sa mga naging bodyguard niya. Akala ko'y matinukang pulis at kaya mong protektahan ang anak ko. Alam mo ba na inambush siya daan ng anak ko at hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay habang ikaw ay nagpapakalasing sa bar? Kapag hindi nagising ang anak ko, ay papanagutin kita sa ginawa mong kapabayaan sa trabaho mo at magmula ngayon ay tanggal ka na bilang bodyguard ni Evan. Tuloy-tuloy sa galit na pagsasalita na wika ng ama ni Evan. Hindi ako makapagsalita sa aking nalaman. Kung ganoon ay inambush pala sa daan ng binata nang kasama nitong umalis si Mitch. Kahit na alam ko ang kasalanan ng binata ang nangyari, ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala sa kanya. Napakuyom ang kamao ni Dwayne nang marinig ang mga sinabi sa akin ng ama ni Evan at hindi nito napigilan ng sariling sagutin ng senador para ipagtanggol ako. Mr. Villamor, magdahan-dahan po kayo sa inyong pagsasalita. Walang kasalanan si Ana sa nangyari sa anak mo. Alam mo bang muntik na rin siyang mamatay nang dahil sa ginawa ng anak mo? Kung hindi ko siya naabutan ay tiyak na hindi mo na siya makakausap at masisermonan ngayon dahil sa morgue mo na siya makikita. At kasalanan na yun ng irresponsable mong anak. Kaya kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon, ay karma niya yun dahil sa mga ginagawa niya sa girlfriend niya at kay Ana. Tama na yan, Dwayne. Hayaan na lang natin sila. Saway ko sa kaibigan ko. Hindi sa ayaw kong ipagtanggol ang aking sarili, kundi nangyari na ang nangyari at hindi na iyon maibabalik pa. Sabihin mang kasalanan ni na Evan at Mitch ang nangyari sa akin at sa kanila, ay hindi pa rin maitatanggi na may kasalanan din ako sa nangyari. Bilang bodyguard ni Evan, dapat ay nag-ingat ako. Wala akong ingat kaya naisahan nila ako. Kaya hindi ko rin masisisi ang senador kung bakit nagalit siya sa akin. Ang inaalala ko ngayon ay ang kalagayan ni Evan. Kahit nagalit ako sa kanya, ay hindi ko pa rin ninanais na mawala siya sa mundo.
At bakit naman hahayaan natin sila, Ana? Hahayaan mo na lang ba na isipin ni Mr. Villamor na hindi mo ginawa ng maayos ang trabaho mo? Gayong ang anak niya ang may kasalanan sa nangyari. Inis ang boses na sagot sa akin ni Dwayne. Alam ko kung ano ang nangyari sa loob ng resto bar dahil sinabi na sa akin ni Mitch. At gusto ninyong baliktarin ang mga nangyari para makaligtas sa parusa ang babaeng yan. Galit at mariin ang boses na wika ni Senador. Ngayon ko lang naisip na tiyak, puro kasinungalingan ng mga sinabi ng babaeng yon kay Mr. Villamor, kaya galit na galit siya sa akin. Arman, matagal na tayong magkaibigan at kilala mo ako. Kaya itong inaanak ko ang ibinigay kong bodyguard para sa anak mo, kahit na ayaw niya, dahil alam kong kaya niyang protektahan ang anak mo. Pero kung ang anak mo mismo ang ayaw na protektahan siya, ay wala akong magagawa. Inaalis mo si Ana bilang bodyguard ng anak mo? Go ahead, hindi ako tututol, dahil hindi ko rin nahayaan na muling malagay sa panganib ang inaanak ko, dahil sa pagiging matigas ng ulo ng anak mo. At hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi sa'yo ng babaeng kasama ni Evan. Pero itinitiyak ko sa'yo, hindi totoo ang mga sinabi niya tungkol kay Ana. Dahil ang inaanak ko ay isa sa pinakamagaling at professional kong tauhan. Mahabang pahayag ni Ninong na bagamat malumanay ang pagsasalita, ay mararamdaman pa rin ang otoridad sa boses nito. Hindi ko alam kung sinong nagsasabi ng totoo, Zandy. Ang mabuti pa'y hintayin natin na magising ang anak ko para malaman natin ang totoo. Sabi ng senador na bahagya ng nabawasan ng galit sa muka. Saglit niya akong tinapunan ng tingin bago lumabas ng silid. Sinamahan ito ni Ninong palabas para kausapin marahil tungkol sa nangyari at magkaliwanagan ng parehong panig. 2 araw lamang ang inilagi ko sa ospital at hinayaan ako ng doktor na ma-discharge, samantalang hanggang ngayon ay wala pa ring malay si Evan. Gusto ko siyang dalawin, ngunit alam kong hindi na ako papayagan ni Mr. Villamor na bisitahin ang anak nito. Hindi rin naman ako makakapasok ng palihim dahil may 2 malalaking lalaki na kinuha ang senador para magbantay sa anak nito. At hindi ako nagkakamali na sila ang magiging bodyguard ni Evan kapag nagising na ito at gumaling. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng pagbigat ng aking dibdib. Hindi ba't ito rin naman ang gusto ko? Ang makaalis bilang bodyguard ng playboy na yon? Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Mula sa hinihigaan kong kama, ay mabilis akong bumangon at lumabas ng bahay, matapos kuhanin ang susi ng aking kotse. Pupunta ako sa bahay ng mga Villamor para kuhain ang mga gamit ko. Mas mabuti ngayon ko na kunin ang gamit ko habang nasa ospital pa ang binata. Hindi ko rin kasi alam kung anong mararamdaman ko kapag magkita kami. Magkahalong galit, pag-aalala at pakiramdam na hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Nalilito ako. Kaya mas mabuting makuha ko na ang mga gamit ko para wala nang rason na magkita pa kaming 2. Kaagad naman ako ang pinapasok ng mga gwardya nang sabihin kong kukunin ko lamang ang mga gamit ko. Mabuti naman at hindi pinagbawal ni Mr. Villamor na huwag akong papasukin sa bahay nila. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ay agad akong dumiretso sa ginamit kong silid at inilagay sa maleta ang mga damit ko. Saglit kong inilibot ang aking mga paningin sa kabuuan ng kwarto na naging bahagi ng buhay ko sa loob ng mahigit 1 buwan. Pagkatapos ay saka ko lumabas ng silid hila ang aking maleta. Pagbaba ko ay naabutan ko sa sala si Gina kasama si Mitch na galit nang makita ko. Ang kapal ng mukha niya para magalit sa akin, gayong siyang may kasalanan sa nangyari. Anong ginagawa mo rito sa bahay ni na Evan, babae ka? Galit na tanong sa akin ni Mitch na lumapit pa sa akin. Sa halip na sagutin ko ang tanong ni Mitch ay nilagpasan ko lamang siya at kinausap si Gina. Kinuha ko lamang ang mga gamit ko, Gina. Aalis na ako. Paalam ko sa kapatid ni Evan. Tumango lamang ito at hindi nagsalita. Ngunit nakabaka sa mukha nito ang lungkot. Hoy babae! Kinakausap kita! Kaya wag mo akong talikuran! Sigaw sa akin ni Mitch. Humabol ito sa akin at mariing hinawakan ang aking braso. Hindi ko na pinigilan pa ang aking sarili at hinarap ko siya at sinalubong ng malakas na sampal sa pisngi. How dare you para sampalin ako? Hindi mo ba alam na ako ang girlfriend ni Evan? Nanlilisik ang mga matang sigaw sa akin ni Mitch habang hawak ang nasaktang pisngi. Pasalamat ka nga't sampal lamang ang iginanti ko sa ginawa mo, Mitch. Sa susunod na hawakan mo ko, ay babaliin ko na yung buto mo. Naiintindihan mo? Banta ko sa kanya habang nanlalaki ang aking mga mata. Tila nakaramdam naman ito ng takot sa aking sinabi dahil bigla itong napaatras ng ilang hakbang
Girlfriend ako ni Evan. Kapag nagising siya, isusumbong kita sa kanya. Mangiyak-iyak na sabi nito. Tila parang bula na naglaho ang katapangan nito kanina. Napaismid ako sa sinabi niya. Mukhang hindi mo yata kilala ang boyfriend mo. Kawawa ka naman. Naiiling na sabi ko sa kanya. Mukhang wala itong kaalam-alam sa isang linggong pag-ibig na reputasyon ng binata. Pagkasabi ko na yon ay apologetic na sinulyapan ko sa Gina na bahagyang umiti lamang na para bang sinasabi nito na tama lamang ang ginawa kong pagsampal kay Mitch. Hila ang aking maleta ay tuluyan na akong naglakad palabas sa pintuan. Gising na raw po si Sir Evan, Ma'am Gina. Kakatawag lamang ngayon ng iyong ama para ipasabi sa iyo ang magandang balita. Nasa may pintuan na ako nang marinig ko ang binalitang iyon ni Sonia kay Gina. Nakaramdam ako ng saya nang malaman ko yon. May ngiti sa aking mga labi nang ipagpatuloy ko ang aking paglalakad palabas ng bahay ng mga Villamor na kahit kailan ay hindi ko na muling mapapasok pa dahil wala nang dahilan para bumalik pa ako rito. Goodbye, Evan. Anna's point of view. Welcome back. Nakangiting salubong sa akin ni Dwayne sa Naiya Airport ng tanghaling yon. Kadarating ko pa lamang kasi mula sa isang linggong bakasyon ko sa Canada kung saan naroon ang mga magulang ko at nag-iisang kapatid. Pagkatapos kong matanggal bilang bodyguard ni Evan, ay binigyan ako ni Ninong ng 2 linggong bakasyon. Kaya dinalaw ko ang pamilya ko sa ibang bansa para naman makapag-bonding kami. Gusto sana ng parents ko na magtagal pa ako ron, kaso hindi pwede. Tinawagan kasi ako ni Ninong at may bagong mission daw siyang ibibigay sa akin. Kaya ang 2 weeks kong bakasyon ay naging 1 week na lamang dahil agad na akong umuwi. Tinawagan ko si Dwayne na sunduin ako, kaya naman pagkalabas ko ng airport, ay agad niya akong sinalubog. Akala ko maghihintay pa ako ng ilang oras sa pagdating mo, pero hindi naman pala dahil nandito ka na agad. Excited ka yata sa akin pasalubong, no? Nakangiting biro ko sa kanya. Siyempre, masarap kaya basta libre, kaya hindi ako pahuhuli. Nakangiting pagsakay naman ito sa aking biro. Kinuha nito ang aking maletang digulong at ito na ang naghila palabas ng airport. Akala ko pagbalik mo rito sa bansa mula sa Canada ay madaragdagan ng ilang pulgada ang height mo. Hindi ka man lang tumangkad kahit kalahating pulgada. Pangalas kanya sa akin nang makapasok kami sa loob ng kotse niya. Nagpunta lang ako ng Canada, tatangkad na agad? Wala namang halong pampatangkad ang hangin sa kanila, kaya ba't ako tatangkad? Naiiling na tanong ko sa kanya na bahagyang nakangiti. Dati-rati noong nag-aaral pa ako ay nagagalit ako kapag inaasar ako tungkol sa aking height. Agad akong nananapak ng lalaking alaskador at sinasabunutan ko naman kapag babae ang nag-aalaska sa akin. Masyado kasi akong pandak noong bata pa ako. Pero nang nagdalaga na ako ay bahagyang tumangkad ako, ngunit malayo pa rin sa height ng mga magulang at kapatid ko na pare-parehong halos 6-footer. Samantalang ang height ko naman ay 5 feet and 4 inches lamang. Ngunit ayos na sa akin ang height kong ito dahil kahit papaano ay hindi na ako inaasar ng mga tao, maliban kay Dwayne na hindi na wala ang pagiging alaskador. Kaya madalas ko siyang nasasapak noong mga bata pa lang kami. Magpalahi ka sa mga Canadian. Matatangkad sila, kaya siguradong matangkad din ang magiging anak mo. Malalakas din ang dugo nila, kaya tiyak na hindi sa'yo magmamana ang anak mo. Patuloy na pangiinis sa akin ni Dwayne. Nga pala, may lahi akong Canadian. Baka gusto mong magpalahi sa akin. Nakangising dugtong pa nito. Baliw! Pabirong sinuntok ko siya sa braso. Anong akala mo sa akin? Baboy na pwedeng palahian? Natawa ng malakas si Dwayne sa aking sagot. Walang tigil ang pag-aasara namin, kahit nasa loob na kami ng isang restaurant. Huminto kasi si Dwayne at nagyayang mag-lunch muna kami bago niya ako ihatid sa bahay ko. Hindi lang naman kami nagtagal sa restaurant at umalis agad kami pagkatapos naming kumain. Napagod kasi ako sa biyahe, kaya gusto ko makapagpahinga agad. Parehong nabura ang ngiti sa mga labi ni Dwayne. Nang pagbaba namin ng kotse niya, ay sinalubong kami ni Evan na siya palang may-ari ng kotseng nakaparada malapit sa gate ng bahay ko. Ana, sa wakas na tsambahan din kita. Ilang araw akong nagpabalik-balik sa harapan ng bahay mo at nagbabaka sakaling makita kita at makausap. Agad nakausap ni Evan sa akin. Anong kailangan mo, Mr. Villamor? Hindi na ako ang bodyguard mo kaya wala nang dahilan para mag-usap tayo. Kaya kung may gusto kang sabihin sa akin ay sabihin mo na agad dahil busy akong tao. Seryoso ang anyo na tanong ko sa kanya. Pasimpleng inilibot ko ang tingin sa paligid. Nagpunta ba siyang mag-isa rito sa bahay? Nasaan ang mga bodyguard niya?
Paano kung muli na namang pagtangkaan ang buhay niya rito? Huwag kang mag-alala at kasama ko ang mga bodyguard ko, pero nasa loob lamang sila ng kotse. Nakangiting wika ni Avan, na tila natutuwa sa nabasang pag-aalala sa aking mga mata. Hindi ako nag-aalala sa iyo, Mr. Villamor. Mariing pagde-deny ko sa sinabi niya. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin at pagkatapos ay umalis ka na. Biglang sumeryoso ang anyo ng binata at bahagyang tumikim na tila ba nag-aalis ng bara sa lalamunan nito bago nagsalita. I'm sorry about what happened that day. Kasalanan ko ang nangyari. Dahil doon, muntik ka nang mapahamak. Tapos na yun, Mr. Villamor. Alam ko naman na kaya mo ginawa yun dahil gusto mo akong paalisin bilang bodyguard mo. Nagtagumpay ka naman sa gugustuhan mo. Kaya sigurado akong masaya ka na ngayon. Nakuha mo na ang gusto mo kaya umalis ka na. Malamig ang boses na sabi ko sa kanya. Ana, magpapaliwanag ako tungkol sa bagay na yon. Tinangka akong hawakan ni Avan. Ngunit mabilis akong nahila ni Dwayne papunta sa tabi niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ana, Mr. Villamor? Umalis ka na, bago pa magdilim ang paningin ko at mabugbog pa kita rito. Madilim ang anyo na kausap ni Dwayne kay Avan. Sa halip na umatras, ay naglakad pa si Avan palapit kay Dwayne habang nakaismed. I doubt it na kaya mong gawin yan. Nangahamon ang tono ng boses na sagot nito sa kaibigan ko. Hinahamon mo ba ako, Mr. Villamor? Sa tingin mo ba'y hindi ko kayang gawin ang sinabi ko? Porket may kasama kang bodyguard? Pagsabay-sabayin ko pa kayong lahat eh. Maangas at palabang sagot naman ni Dwayne. Hindi mayabang ang kaibigan ko, kahit pasabihin kaya nitong gawin ang kanyang sinabi. Ngunit pinoprovoke ito ni Avan, kaya ito nakapagsalita ng ganun. Humarang na ako sa gitna ng dalawang lalaki, na tila anumang oras ay magbabasagana ng muka. Kahit pasabihing malaki ang pangangatawan, at mukhang batak sa exercise ang katawan ng binata, ay wala pa rin itong laban sa kaibigan ko na may experience sa man-to-man combat, kumpara kay Avan na walang ibang alam kundi ang mga babae. Natitiyak ko na mabubugbog lamang ito, kaya agad na akong pumagitna sa kanila bago pa lumala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Umalis ka na, Mr. Villamor. Hindi mo na dapat ako inaabala pa dahil nakuha mo na ang gusto mo. Hindi na ako ang bodyguard mo kaya ano pang gusto mo? Umalis ka na, pwede? Pagtataboy ko sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kamay ni Dwayne at hinila papasok ng gate ng bahay ko. Tinanghali ako ng gising dahil may jetlag pa ako at nagulo rin ang aking isipan dahil sa pagpunta ni Avan rito kahapon. Bumangon ako sa kama at naligo. Namiss ko ang aking shower kaya nagbabad muna ako ng ilang minuto. Pagkatapos kong maligo ay lumabas na ako ng aking silid at nagtungo sa kusina para magluto ng aking pananghalian. Ipinag-grocery ako kahapon ni Dwayne, kaya marami akong stocks ng pagkain sa bahay ko. Kasalukuyan akong nagluluto nang marinig ko ang malakas na pagkatok sa pintuan ng bahay ko. Pinahinaan ko ang apoy ng stove bago naglakad papunta sa pintuan, para buksan ang taong kumakatok na malamang ay ang kaibigan ko. Ngunit hindi ko inaasahan ang taong makikita ko sa labas ng pintuan. Hindi si Dwayne, kundi si Avan na mukhang lasing. Tanghaling tapat ay lasing ito? Wala talagang magawang matino ang lalaking to. Anong kailangan mo at nagpunta ka na naman dito? Inis na tanong ko sa kanya. Pinag-cruise ko ang aking mga braso sa ibabaw ng aking dibdib at nakataas ang noo na sinalubong ko ang kanyang tingin. Sa gulat ko'y bigla niya akong tinulak papasok at pagkatapos ay pumasok din ito. Pwede bang umalis ka na, Avan? Wala akong oras na makipag-usap sa'yo. Pagtataboy ko sa kanya. Wala akong balak na papasukan siya dito sa loob ng bahay ko. Ngunit heto na siya at nasa loob na ng pamamahay ko dahil kusa niyang inimbitahan ng sarili niyang pumasok. Bakit ba ayaw mo kong kausapin, Ana? Dahil ba sa nangyari? Humingi naman ako ng tawad sa iyo ah. Ano pa ba ang gusto mo? Tila masama ang loob na tanong niya sa akin. Kahit lasing ito, ay diretso pa rin ito kung magsalita. Okay, pinapatawad na kita sa ginawa mo. Kaya pwede bang huwag mo na akong guluhin? Hindi mo na ako bodyguard ngayon, kaya magkanya-kanya na tayo ng buhay. Hinawakan ko siya sa braso niya at hinila palabas ng bahay ko. Ngunit bigla niya akong hinila at niyakap ng mahigpit. Itinulak ko siya ngunit mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin, kaya hindi ako makawala sa kanya. Kung tutuusin ay kaya kong makawala sa kanya, ngunit masasaktan siya. At ewan kung bakit sa kabila ng ginawa niya sa akin ay ayoko siyang saktan, lalo pa't lasing siya. Bumalik ka na, Ana. Pangako, magiging masunuri na ako sa'yo. Hindi na ako tatakas
Hindi na rin ako maghahanap ng ibang babae. Basta bumalik ka lamang sa akin. Sabi niya sa akin na tila ba may relasyon kami kung ito'y makapagsalita. Ngunit alam ko na ang ibig niyang sabihin na bumalik ako sa kanya, na ang ibig sabihin ay bumalik na ako sa pagiging bodyguard niya. Ngunit hindi na mangyayari yun dahil wala na akong balak na magtrabaho pa sa kanya. Inipon ko ang lakas ko at malakas ko siyang itinulak. Sa lakas ng pagkakatulak ko ay napasandal ito sa pintuan. Bakit gusto mo akong bumalik sa pagiging bodyguard mo, Evan? Hindi ba't ito ang gusto mo? Ginawa mo ang lahat ng paraan para mapaalis ako bilang bodyguard mo. Tapos ngayon ay sasabihin mo sa akin na bumalik ako sa pagiging bodyguard mo? Hindi ko napigilan ang magkaroon ng panunumbat sa aking tono ng aking boses. Hindi na mangyayari yun, Evan, kaya umalis ka na. Alam mo ba kung bakit kita pinapabalik, Ana? Dahil gusto kita. Narinig mo ang sinabi ko, Ana. Mahal kita at hindi ko pala kayang mawala ka sa aking tabi. Kaya kong ipaliwanag sa'yo kung bakit ganoon ang pagtrato ko sa'yo at kung bakit gusto kitang umalis sa pagiging bodyguard ko. Basta bumalik ka lamang. Tila walang kontrol sa sarili na wika ng binata. Maya-maya lamang ay bigla itong dumausdos sa likuran ng pintuan at bigla na lamang lumaylay paharap ang ulo. Mukhang nakatulog na ito sa kalasingan. Agad kong tinawag ang dalawang bodyguard ng binata na nasa labas lamang ng gate na katayo. Ipinabuhat ko sa kanila ang binata para iuwi sa bahay nila. Ilang minuto nang nakaalis ang kotse ni Evan, ngunit nananatili pa rin ako sa tapat ng pintuan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko sa kanya. Ako? Mahal ni Evan?